Napansin ba ninyo yung mga nangyayari? Ito yon. Yung mga anti-Marcos, ang focus nila ngayon ay mag-file ng kasong plunder laban daw kay dating Finance Secretary, ngayon Executive Secretary Rap Recto, at yung dating presidente ng PhilHealth sa issue ng 60 billion na inalis sa PhilHealth, ginamit sa ibang project. Ngayon sabi ng Supreme Court, ibalik nyo. So ibabalik ng Malacanang. Pero ang kaso ay plunder. Sandali lang. Bakit ganon? Di ba ang plunder, ibig sabihin ang pera ni Lustay na wala? Pandarambong yung plunder, di ba? Pag pandarambong, kinuha yung pera, ginastos mo nang wala sa lugar, or tuloy ang nawala ang pera, ay hindi naman nawawala ang pera eh. Nandyan pa rin eh. Ibabalik ka ng Executive Department. Pero ang sabi ng mga maka-Duterte or anti-Marcos, plunder yan. O sige, bahala kayo. Pero sa tingin ko, kaya nila iniingayan yan para pagtakpan yung expose, sinumpaang salaysay, lehitimo, hindi fake news o hindi fake na sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga. Napilit idinideny ni Sara Duterte na hindi niya kilala. Samantalang naglipana na yung mga video na sila'y magkasama sa kampanya. Ang tawag nga sa kanya ay Rame. Ramil Madriaga. So, kitang-kita rin sa mga video, pero ayaw ko na ipakita, baka maka-copyright pa ako. Pero sinasabi ni Sara at yung mga Duterte supporters, hindi daw yan kakilala. Para bang hindi kakilala ni Sara yan kasi may kasong kidnapping. Masamang tao yan, hindi yan pwede sa mga Duterte. Wow! Yan ang hugot. Kaya dyan mo makikita ngayon na sa halip ipaliwanag ng kampo ni Duterte at ni Sara ang totoo kung anong relasyon kay Madriaga, sinasabi hindi ganong kalalim ang relasyon. Diniday pa nga hindi kilala. Samantalang from day one magkakilala talaga sila. So ngayon, focus sila dun sa plunder. Ewan ko kung ano mangyayari. Bahala ng korte dyan o bahala na ang ombudsman. Kasi basta ang aking pinapaliwanag under plunder law, kaya nga pandarambong, ibig sabihin nilustay yung pera. Kung hindi naman nilustay at maibabalik sa PhilHealth, so walang problema. Actually, doon sa ruling ng Supreme Court o decision ng Supreme Court, wala naman sinabing, para bang meron ba sinabi doon na plunder ito? Paglustay ng pera ito? Hindi naman eh. Dahil na-justify naman ng Office of the President kung saan ginamit yung perang inalis sa PhilHealth. So may pinagamitan, hindi nilustay, hindi kinurakot. Ang sabi ng Supreme Court, ibalik nyo. Ayan, kaya ibabalik. Pero ang sabi ng mga anti-Marcos, plunder yan. O, titingnan natin kung ano mangyayari. So ngayon, balikan natin itong Duterte, Sara Duterte at saka Madriaga, na pinipilit nilang walang ugnayan. Kasi alam niya, pag inamin nilang may ugnayan nito, talagang matinding. Ngayon, sinasabi ni Sara Duterte, kaya daw lumabas yung Madriaga dahil tinatangka daw na pigilan siya na tumakbong presidente. Wow! Ano naman kinalaman dun? Para bang ang feeling siya ay qualified for president. Sus, marusip na buhay naman yan. Oo. Kailangan natin ay magaling, matalino, may prinsipyo, pang-international, pang-national, ang alam. Hindi yung bahala na kayo kung anong alam niya. Basta kailangan mataas ang quality, mataas ang standard, pang-international conference, pang-international events, pang-international na prinsipyo, talino ang kailangan ng bansang ito. Ang daming nagsasabing mga international expert tungkol sa business, malaki ang potential ng Pilipinas dito sa ASEAN region. Maraming pagkakataon para umunlad ang ating bansa. Sa maraming aspeto, maganda ang ating lugar. Maganda ang Pilipinas dito sa ASEAN. Magandang sentro ng lahat ng business. Importante lang yung leadership na pang-international. Leadership na mayroong sapat na kakayanan. Leadership na alam kung anong gagawin. Pero kung ang gustong maging presidente, until na wala mang nilalatag kung anong programa. Puro paghihigante lang, puro pagbabanta lang.
Ay ano, isang tayo pupulutin. Yan ba yung gusto nyo maging Pangulo? Nagtatanong lang. Kailangan marunong ang mga Pilipino. Huwag kayong maniwala sa mga troll, baser, kakaunting grupo sila, kaya nga gumagamit sila ng troll. Isang libong cellphone yan, pinatatakbo nila halimbawa sa isang lugar lang. Na kunwari maraming nagko-comment, nagre-react, lahat yung troll, lahat yung fake, hindi yung tao, computerized na operation yan. Hindi yan botante, hindi yan registered voters, hindi yan talaga pagkakatiwalaan. Kaya hindi yun ang basihan sa survey at saka yung mga reaksyon. Ang kailangan natin totoong tao na botante, totoong may malasakit, totoong magsasalba sa ating bansa, hindi yung pagiganti, hindi yung grabe isang araw. Matagal na yung video yun tungkol sa pandesal. Celebration ng pandesal ang pinag-uusapan. Abay, ang paliwanag tungkol sa palaman Natawa naman ako doon. Sabi ko, Diyos ko po, ano ba naman ito? Lord, save the Philippines. Celebration ng pandesal ang topic. Ang kanyang pinag-uusapan na hirap ipaliwanag. Kung paano daw, ang masarap daw kung anong palaman. Sinabi pa niya na yung palaman daw may buto-buto. Paano sa ka nakakita ng mayroong bang isda na may buto? Wala namang isda na may buto. Hiniwa daw niya yung sardinas, tinanggal yung buto-buto, yun daw ang pinalaman. Sus Marce, kailan nagkaroon ng butong isda? Yun ang kanyang explanation doon sa ang topic. Araw ng pandesal, celebration ng pandesal. Ang kanyang topic doon sa kanyang pagpapahayag sa media tungkol sa palaman. Isdang may buto. Yan ba yung gusto nyo? Oh my God, maawa naman kayo sa bayan natin. Talaga naman ako. Isa lang po, pero hindi naman fake news yan Nag-viral na yung isyong yan, pero hindi ko na ipopromote. Baka sumikat pa yung bakery Alam mo yung forum na yan, tsaka yung bakery yan, kaalyado nila kasi may pagka-Chinese din yan Filipino-Chinese, kilala ko yan. Pupunta ko dyan dati, pero nakita ko masyadong propagandista ang dating. Sa totoo lang, kaya hindi na ako napupunta sa forum na yan. Pero doon ang galing ang buhay ng pandesal, ginawang palaman. Paano kaya pag nag-speech sa international community? ASEAN Summit, APEC Summit, Business Community Conference, United Nations General Assembly, European Union Chamber of Commerce, European Union Dialogue, at kung ano-ano pa. Yun ang kailangan, yun ang pupuntahan ng isang presidente. Pang-international ang galaw, pang-international ang alam. Ayan, Ay, di ba? Anyway, talagang kakaiba. For information lang po ito. For education sa ating lahat. Kailangan matuto na ang Pilipino. Pag tayo po'y naniwala sa mga propaganda ng makasarili, kalabuso ang bayang ito, kawawa tayo, kawawang mahirap.